Ang dalawa sa kilalang social media influencer na milyon-milyon ang mga followers sa kanilang mga social media accounts. Dahil sa kanilang tagumpay bilang mga vloggers, ay malayo na ang kanilang mga narating sa buhay ngayon na namumuhay na nakukuha ang kanilang nais. Alamin natin ang mga naipundar ni Zainab at Mimia. Siya si Jeremy Lomibao Sansbosch, na kilala sa tawag na Mimia. Ipinanganak noon November 11, 1996. Nag-aral siya sa De La Salle College ng St. Benilde sa Maynila, kumuha ng degree na Bachelor sa Fashion Design and Merchandising, at nagtrabaho din bilang student assistant sa nabanggit na paaralan. Una nang ginawa ni Mimia ang mga video ng mukbang sa YouTube bago maging tanyag noong 2019, matapos na lumahok sa Dalagang Pilipina online challenge. Matapos mag-viral, ang channel ng YouTube ay lumampas sa 1 milyong mga subscribers sa loob lamang ng 6 na buwan. Sa labas ng YouTube, siya ay lumitaw sa maraming mga palabas sa TV sa Pilipinas. Nang maglaon ay naging host siya sa ABS-CBN Ball noong 2019, na nakikipanayam ng mga artista sa red carpet. Sa parehong taon, si Mimia ay nakakuha ng kanyang unang parangal bilang isang vlogger sa Ipop Gala. Siya ay ang pangalawang tanyag na Pilipino na nagkaroon ng kanilang tinig na itinampok sa Waze app, at kalaunan ay lumitaw sa isang Pepsi Philippines TV commercial. Nagtrabaho din siya bilang isang commercial model para sa Italian luxury brand, Off-White matapos na itampok ang tatak sa isa sa kanilang mga vlog kasama si Alex Gonzaga, kasama ang kanyang photoshoot na may isang lokal na magazine ng fashion, ang Preview. Noong 2020, isang pangarap na natupad na mabilihan ang kanyang pamilya ng isang bahay. Isang napakalaking bahay na high ceiling, na puno ng furniture, mayroon din itong gardening at swimming pool. Hanggang sa dumaan ito sa mga renovation at pagpapalawak, kaya lalong gumanda ito all ngayon. Noong 2023, ay bumili ito ng kanyang bagong sasakyan ng white Jeep Wrangler Unlimited Sahara na nagkakahalaga ng 5.2 milyon pesos. Ang kotse ay may isang detachable roof, isang stereo na may voice command features, heated driver seat at manibela, hindi tinatagusan ng tubig na overhead speaker, at waterproof leather seats na manually adjustable. Noong 2021, ay binilhan niya din ang kanyang pamilya ng puting van. Binili niya ito para maging maayos daw ang travel ng kanyang mga magulang, at ito ang kanilang kauna-unahang sasakyan. Noong 2022, ay bumalik siya sa kanyang fashion roots kasama ang muling pag-relaunches ng clothing brand ng kanyang damit ang Fangs. Available ito sa online, ang mga Fangs ay kasalukuyang nag-aalok ng isang linya ng mga tops and pants na may mga fun cuts and colors. Kabilang sa mga ito ay Got Nothing Else to Wear, na kung saan ay may lightly padded shoulders at V-shaped front, at ang mga pinstripe at denim H. Montana pantalon. Saklaw ang mga presyo mula sa 1,935 piso hanggang 6,000 piso. Bilang matagumpay na social media personality, kumikita siya dito monthly sa pinagsamang Instagram, TikTok at YouTube na tinatayang $26,000, o 1.4 million pesos hanggang $40,000, o 2.2 million pesos. Ang kanyang kinikita naman taon-taon sa pinagsamang YouTube, Instagram at TikTok ay nasa pagitan ng $400,000, o 22.9 million pesos hanggang $560,000, o 32.1 million pesos. Habang ang eksaktong halaga ng net worth niya ay hindi isiniwalat sa publiko, maliwanag na nakamit niya ang makabuluhang tagumpay sa kanyang karera. Ang kanyang channel sa YouTube, na ipinagmamalaki ang milyon-milyong mga subscribers, ay nagbibigay daan sa kanya upang makabuo ng kita sa pamamagitan ng mga ad at pakikipagtulungan ng tatak. Bilang karagdagan, pinalawak niya ang kanyang tatak sa pamamagitan ng paglulunsad ng paninda at pakikipagtulungan sa iba't ibang mga kumpanya. Ang lumalagong impluwensya at katanyagan niya ay walang alinlangan na nag-ambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi. Sa pamamagitan ng isang fanbase at isang malakas na pagkakaroon ng online, patuloy siyang umunlad bilang isang personalidad sa social media.
Kumikita rin siya ng kita sa pamamagitan ng mga pag-endorso, pakikipagtulungan sa iba't ibang mga tatak. Siya si Zainab Muhammad Ocampo Harake, na mas kilala sa pangalan Zainab Harake. Ipinanganak noon December 11, 1998. Nagtapos si Zainab mula sa high school sa Maynila at hinabol ang isang associate degree sa fashion design. Bago siya naging isang full-time na YouTuber, sumali muna siya sa mga pageant, ang pagmomodelo ng mga stint, at nagtrabaho bilang isang Disney princess para sa mga kaganapan sa mall. Siya ay pinangalanan bilang binibining kalikasan sa kanilang paaralan noong 2016, na kumakatawan sa Pilipinas sa isang make-up na kompetisyon, at naging isang modelo sa Singapore noong 2018. Isang taon pagkatapos nito, sumali siya sa Binibining Parañaque o Miss Parañaque, kung saan nakuha niya ang ikatlong runner-up. Sinimulan niya ang kanyang channel sa YouTube noong 2019 at umabot sa 6 na milyong mga subscriber sa kanyang unang taon. Hanggang sa nabago ang buhay nito. Noong 2023, ay ipinakita niya ang kanyang kauna-unahang naipundar na bahay. Ayon sa kanya ang bahay ay second-hand lang, dahil nabili niya ito at ipinaayos at kinulayan ng itim dahil gusto daw niya na itim na bahay. Noong 2024, ipinakita naman niya ang kanyang bagong bahay kasama ang kanyang partner na si Bobby Ray Parks Jr. Ipinakita ng dalawa ang bago nilang bahay, ito ay 3 palapag na bahay, napakalaki at makikita mo ang magandang tanawin mula sa labas. Ipinakita ang iba't ibang mga bahagi ng kanilang bahay kasama ang sala, kainan, silid tulugan, veranda, at hardin. Inihayag ni Zainab na ang mga decorations ay ginawa ng event stylist ng Miss Universe Philippines, dahil napuno ng mga Christmas light ang kanilang bahay sa panahon ng kanyang pagtutour. Ipinakita din niya ang kanyang bagong nabiling Lexus LM luxury van para sa kanyang anak na si Bia. Matapos ang paglabas ng kotse, dinala ito ni Zainab sa Tycoon Power Cars para sa film na proteksyon ng pintura at ceramic coating. Ang LM350H 7-seater hybrid electric ay nagsisimula mula sa 7.5 million pesos, at ang LM350H 4-seater hybrid electric ay may presyo na 11.8 million pesos, ayon sa website ng Tatak. Bukod sa kanyang bagong Lexus, si Zainab ay may 2 iba pang mga kotse na nakapark sa kanyang garahe. Noong 2022, binili ni Zainab ang isang Ram Rebel 1,500 pickup truck, na may presyo sa paligid ng 5 million pesos, para sa kanyang 6 na taong gulang noon na anak na si Lucas. May-ari din siya ng isang black Toyota Alphard, na nakuha niya noong 2021. Ang presyo ng minivan na ito ay nagsisimula sa 5 million pesos. Ang kinikita ni Zainab ay nagmula sa iba't ibang mga mapagkukunan, kabilang ang modeling, acting, content creation, social media influence, at kanyang channel sa YouTube, na ginagawa siyang isang matagumpay at mahusay na bayad na individual sa industriya ng libangan. Bilang isang social media influencer, malamang na kumita siya ng kita sa pamamagitan ng mga nakasponsor na post, pakikipagtulungan, at pag-endorso ng Tatak. Ang isa sa mga pinakadakilang nagawa ng buhay ni Zainab ay ang pagkakakilanlan niya sa social media na isang YouTuber ay pinalakas din niya ang kanyang pinansyal na paninindigan na ayon dito kumikita siya monthly sa YouTube lang ng tinatayang $7,000, o 400,000 piso hanggang $122,000, o 7 million pesos. Ang mataas na net worth ay nagbibigay sa kanya ng isang mahusay na testamento at isang maunlad na karera na kumikita taon-taon sa pagitan ng $400,000, o 22 million pesos hanggang $2 million, o 114 million pesos. Ang tagumpay sa pananalapi niya ay may isang mahusay na pagmuni-muni sa sigasig at malawakang hitsura ng kanyang nilalaman. Si Zainab Harake ay itinuturing na pinaka-charismatic na personalidad sa internet. Habang siya ay umuusbong, ang kanyang paglalakbay ay naging mas matagumpay at kaakit-akit para sa mga tao dahil maaari nilang masaksihan ang paraan kung saan nagbago ang kanyang propesyonal at personal na buhay.
Ang dalawa ay parehong mayaman, ang kanilang tagumpay bilang mga influencer ang nagdala at nagbago sa kanilang buhay, at namumuhay na parang mga prinsesa. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.